May alam ka bang labang hindi mo inaasahan ang magiging kalaban? Isang labang akala mo ay personal, ngunit sa huli ay mas malalim pa pala. Sa gitna ng mga kontrobersya ngayon, ang iniisip ng marami ay isang banggaan sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte kasama ang dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngunit alam mo bang mali ang akala nilang iyon? Ang kalaban nila ay hindi tao. Pero bago natin alamin kung sino o ano nga ba ang tunay na kalaban, balikan muna natin ang simula. Sa unang taon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., maraming naging usap-usapan ang pagbibitiw ni VP Sara mula sa lakas CMD noong Mayo 2023 ay tila hudyat ng alitan. Dagdag pa rito, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi nagpatinag sa pagbibitaw ng mga akusasyon sa ilang opisyal ng gobyerno. Tinawag niya silang korap at walang silbi. At sinabi pang bangag ang ating Pangulo. Ang tanong, bakit siya nagsalita ng ganito? Sino ang tinutukoy niya? Akala ng marami, si PBBM ang tinutumbok ng mga pahayag na ito. Ang tanong, bakit siya nagsasalita ng ganito? Akala ng karamihan, si Pangulong Bongbong Marcos ang tunay na kalaban nila. Pero hindi, sila ay direktang nauuntog sa isang pader na napakakapal na hindi kayang sirain. Malacanang defended the Marcos administration against criticism from business and labor groups, claiming that the government has been slow in acting against corruption. Sa mga naiinit, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na naaayon sa batas. Nagmamadali, yes, minamadali lahat, pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. Habang ang maraming Pilipino ay natutok sa di umano'y hidwaan ng dalawang kampo, unti-unti nang lumalabas ang tunay na laban. Hindi ito laban ng mga personalidad, kundi ng prinsipyo, ng batas at ng hustisya. Alam mo bang kasalukuyang iniimbestigahan ang confidential funds na wala umanong malinaw na paliwanag, mga naantalang proyekto na nagdudulot ng perwisyo sa ating ekonomiya. At higit sa lahat, ang usapin ng karapatang pantao na bumalot sa pangalan ng mga Duterte. The camp of Rodrigo Duterte notifies the International Criminal Court Appeals Chamber that it will seek a reversal of the decision, jumping the question on jurisdiction over the former president's murder case. Duterte's lawyers Nicholas Kaufman and Dov Jacobs sent a notice of appeal challenging the entirety of the October 23 ruling of the pretrial Chamber 1. The ruling rejected the defense's claims that the tribunal had no authority to prosecute and try Duterte over crimes against humanity for his alleged role as a mastermind in his so-called drug war. Ang batas ay hindi napapagod, hindi ito natutulog. Ang bawat dokumento, bawat ebidensya ay nagiging pundasyon ng laban na ito. Kahit pa ang mga taong sangkot ay nagtatangkang magtago, ang batas ay nanatiling nandyan, naghihintay ng pagkakataon. Ngunit hindi ito personal na laban ni PBBM. Siya ay tagapagpatupad lamang ng sistemang kanyang pinaniniwalaan, ang hustisyang patas para sa lahat. Samantala, akala ng iba ay may galit si Marcos sa mga Duterte. Ang totoo, siya lamang ay nagpapairal ng prinsipyo ng transparency at accountability na kailangang sundin ng lahat. Naging kontrobersyal ang naging pangayag ng pangalawang Pangulo kaugnay ng biyahe ng ilang mambabata sa ibang bansa dahil sa umiiral na prinsipyo ng separation of powers. Ipinunto din ni Undersecretary Claire Castro na mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon ang nangunguna sa kampanya kontra korupsyon, partikular na sa mga maanumalyang proyekto sa flood control project. Marami na rin anyang nakakaalam sa mga ginagawang hakbang ng Pangulo, ngunit hindi ito alam ni Vice President Sara Duterte dahil palagi siya wala sa bansa at dahil palagi siya sa abroad. Si Pangulo mismo ang nag-uutos ng investigasyon sa irregularidad nito bilang bahagi ng malawakang paglilinis sa gobyerno. Ngayon, ano ang naiisip mo? Sino nga ba ang tunay na may kasalanan? Habang patuloy ang pagsisiyasat, patuloy din ang paglabas ng mga baong hindi na kayang itago. Ang batas ang tunay na nagpapabagsak sa mga akusado, hindi ang tao. At kung iniisip mong ito na ang wakas ng laban, nagkakamali ka. Dahil ang batas kapag sinimulan, hindi ito titigil hanggat walang hustisya na isa sa katuparan. Sa makatuwid, hindi kailanman tungkol sa tao ang laban na ito. Ang pamilyang Duterte o kahit sinong politiko ay may pananagutan hindi sa kapwa nila opisyal kundi sa batas. At kaya habang sinusubaybayan mo ang nangyayari, tanungin mo ang iyong sarili, sino ang tunay na kalaban? Sa huli, ito ang hindi mo kayang talunin, ang batas na magtatagumpay kahit sino ka pa. Lucas 8:17.
sapagkat walang bagay na natatago na hindi mahayag, ninalilihim na hindi malalaman at malalantat. Ang talatang ito mga kaibigan ay nagpapaalala na ang katotohanan ay laging lumilitaw, gaano man ito pilit na itinatago. Sa harap ng hustisya ng ating Panginoong Diyos, ang lahat ng gawain, mabuti man o masama, ay darating sa liwanag. Ang laban ng tao laban sa batas ay hindi lamang laban sa sistema, kundi laban sa katotohanan at kalooban ng ating Panginoong Diyos na naghahangad ng hustisya para sa lahat. Ang hamon sa bawat isa ay ang mabuhay ng may takot sa ating Panginoong Diyos at sa kanyang mga batas na nagtuturo ng pagiging tapat, patas at makatao. Kung ang mga lider ng ating bansa o kahit sino paman ay nabigo sa tungkuling ito, tiyak na ang batas at ang katarungan ay kikilos sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay may akda ng hustisya. Huwag nating kalimutan na sa lahat ng laban, ang ating Panginoong Diyos ang ating dakilang hukom. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag at direksyon sa aming buhay. Salamat sa paalala na walang lihim na hindi malalantad at walang gawain na hindi huhusgahan ng may katarungan. Naway ang aming mga lider, pati na rin kami, ay mabuhay ng may takot sa iyo at sa iyong mga batas. Bigyan niyo po kami ng lakas upang piliin ang tama, maging tapat sa aming mga tungkulin at maglingkod ng may kababaang loob at integridad. Ama naming Panginoong Diyos, para sa mga nanonood at nakikinig nito ngayon, naway maramdaman nila ang iyong presensya sa kanilang mga buhay. Kung sila man ay may pinagdadaanan o may hinahanap na hustisya, ipakita niyo po sa kanila na ikaw ang tanging tagapagbigay ng tunay na kapayapaan at hustisya. Pagpalain niyo rin po ang aming bayan, naway maghari ang hustisya, pagmamahalan at pagkakaisa sa lahat ng aspeto ng aming lipunan. Sa iyo namin itinataas ang lahat ng papuri at pasasalamat o aming Panginoong Diyos. Salamat po Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming mga panalangin at patubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.